Hi! Isa ka bang pet owner na naghahanap ng pet sitter? At gusto mo rin bang malaman kung ano ang pagkakaiba ng mga pet sitting services na available dito sa Pilipinas? Sa video na to, ituturo ko sa iyo ang pagkakaiba-iba ng mga pet sitting services na available dito sa atin. Ako nga pala si Yvette, isang pet sitter, at i-discuss ko sa iyo ang top 3 pet sitting services na meron dito sa atin. Una, meron tayong tinatawag na pet hotels. Ang pet hotels ay isang klase ng pet sitting service na kung saan nag-o-offer sila ng luxurious accommodation, and usually ito yung mga fully air-conditioned rooms at may mga designated play areas para sa mga fur babies mo. Meron din sila mga trained staff na magsusupervise para sa mga fur babies na iiwanan natin sa kanila. Sila madalas ang mag-a-update sa'yo sa kung ano ang status or lagay ng mga fur babies mo. Meron din silang extra services like pet grooming, pet training, at nagbebenta rin sila ng iba't ibang klase ng mga pet products. Ang pet hotels ay ideal para sa mga fur babies na mahiling makipag-socialize at sa mga pet owners na willing magbayad ng mga premium services para sa comfort ng kanilang mga fur babies. At ang cons naman ito, hindi siya ideal para sa mga pets na may pagka-shy type at may mga madalas may separation anxiety at nai-stress kapag maraming pets sa isang lugar. Being a responsible pet owner, kailangan mahalaga sa'yo kung ano ang klase ng personality meron ang pets mo. Kaya kung isa ang mga pets mo sa mahilig makipag-socialize at may super friendly sa ibang tao or ibang pets, bagay ang pet hotel para sa'yo. Ang pangalawang klase ng pet sitting service na available dito sa Pilipinas ay tinatawag din nating pet boarding or pet daycare. Ito usually yung much affordable option compared sa pet hotel na diniscuss ko kanina. Kaya kung isa kang pet owner naghahanap ng lugar kung saan pwedeng pag-iwanan ng pets at a much affordable option, ito ang ideal para sa'yo. At para sa mga pets, ito ay ideal pa rin para sa mga friendly pets at hindi para sa mga may pagka-shy type, independent at nai-stress kapag bago yung environment. Yan ang pet boarding or pet daycare. Ang isa pang pet sitting service na pwede mong ma-avail dito sa Pilipinas ay tinatawag nating pet sitting, kung saan ang pet sitter katulad ko mismo ang pumupunta sa bahay ng pet owner para mag-alaga ng pets nila. Ito naman ang pinaka-least stressful option para sa mga fur babies na hindi sanay sa mga bagong environment. Kaya madalas ito ang pinipili ng mga pet owners lalo para sa kanilang mga shy pets, senior pets, independent pets at lalo kung marami silang pets sa loob ng isang bahay. Kaya madalas pet sitter na lang ang kanilang papupuntahin sa lugar nila. Ang cons naman dito, madalas pwedeng hindi pagkatiwalaan agad ng pet owner yung pet sitter. Kaya mas kailangan muna ng meet and greet para makilala ng pet owner kung sino yung magiging pet sitter niya at kung sino i-expect na mga fur babies niya. Ako nga pala si Yvette. At susunod na video, ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga dapat hinahanap mo sa isang pet sitter, kung saan sila makikita at kung magkano ang mga rates nila. Salamat sa panonood sa video na to. Ako nga pala si Yvette, isang pet sitter. At kung may natutunan ka sa video na to, i-comment mo naman sa baba kung ano yung klase ng pet sitting service sa tingin mong swak para sa'yo at para sa mga fur babies mo. Kung gusto pong matutunan about pet sitting services at kung ano ang mga ginagawa ko bilang pet sitter, mag-subscribe ka sa video na to at papakita ko sa iyo kung ano ang madalas na routine ng isang pet sitter.